Okay. Good evening po. Habang pinag-aaralan ko po yung Genesis 4, although natapos na tayo sa Genesis 4, pero habang pinag-aaralan ko po yung Genesis 4, 2 weeks ago, napadpad po ako dito sa Psalm 73 sa aking daily Bible reading and devotion. And alam po natin, ang Psalm 73 is one of the well-known Psalms, especially dahil doon sa verse 25 and 26 na pinasa kanina ni Kuya Ronel, "Whom have I in heaven but you? There is nothing on earth besides you that I desire. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever." So, ang title ng ating pag-aaralan sa gabing ito, which I have decided na magbe-break muna tayo sa pag-aaral natin ng Book of Genesis, is God's provision for our discontentment and discouragement. God's provision for our discontentment and discouragement. Lahat po tayo dumadaan sa pagsubok. Wala sa atin ng exempted. May exempted ba dito? Siguro kung exempted ka, magdududa ako kung buhay ka pa. Ang exempted lang sa mga pagsubok at saka mga kabigatan sa buhay ay mga patay. So, ang pagsubok po ay isang realidad sa buhay ng, especially mga mananampalataya kay Kristo. Hindi tayo exempted doon. Matatandaan natin sa New Testament na kahit si Apostol Pablo, kahit sinabi na natin na mature, he is one who is up there, mature in the faith, kahit siya, tumaan siya sa mga kabigatan at sa mga pagsubok. Matatandaan natin sa 2 Corinthians chapter 12, may pinanalangin po siya sa Panginoon. Natanggalin sa kanya. Tingin niya siguro kasi, para sa kanya, ito yung humahad lang. Malamang ito rin ang nagpapahirap sa kanya habang nagmi-minister siya. Although sa Tagalog versions, ang ginamit ay kapansanan, pero ang isa pang tawag dito, kung matatandaan natin ang mga past na mga lessons natin in the faith, ang tawag niya dito ay tinig sa laman. So, hiniling niya ito sa Panginoon, natanggalin sa kanya, at hindi ito tananggal ng Panginoon. At may dahilan yun. Sabi nga ni Apostol Pablo, dahil nais ituro at na-realize niya na nais ituro ng Panginoon na ang kanyang biyaya ay sapat na para sa kanya. Usually, and I guess more often than not, dahil hindi po natin naiintindihan ang nature ng mga pagsubok at saka mga nangyayari sa ating buhay, pinanghihinaan po tayo ng loob. Yun yung nagiging tugon natin sa mga pagsubok. Pinanghihinaan tayo ng loob, and pinapanawan po tayo ng kasiyahan sa Diyos. Kapag ganito ang nangyari, malimit na nag-i-improvise tayo. Either binabago natin ang ating buhay o yung ating mga gawain. Yung iba, at nakikinig tayo sa mga sinasabi sa mga magazines ng mga psychologists na kapag na-depress ka o na-discourage ka, ang gagawin mo lang, maghanap ka lang ng gagawin na may kinalaman sa pagsisilbi sa iyong kapwa. Sapagkat pag tinignan mo yung happiness index, yung mga pinakamasayang mga tao, sila yung mga naglilingkod. That's okay. I mean, however, may limitations yun. Hindi natin sinasabi na masama yun. Pero there are limitations because we need to understand na ang discouragement and discontentment ay spiritual in nature. And if these are spiritual in nature, then dapat ang solution that should be given should be also spiritual in nature. Dahil may hangganan ang mga bagay-bagay, and especially itong mga improvisations na ating ginagawa, we need to understand kung ano sinasabi ng salita ng Panginoon. At lalong-lalo na dahil sinasabi natin na tayo ay tagasunod ni Kristo, hindi dapat alam natin kung paano ang magiging treatment sa mga bagay na ito. Pag tinignan natin ang mga churches, marami sa mga churches, especially sa Philippines,
we are big pagdating sa do this, do that, obey this, obey that. Pero in understanding yung nature ng kawalan ng kasiyahan sa Diyos, depression, at saka yung panghihina sa pananampalataya, doon tayo mahina eh. And so as Christians, we need to know kung ano sinasabi ng salita ng Panginoon sa mga ganitong, pwede ko bang sabihin na kalagayan o mga phenomena sa buhay ng mga mananampalataya. Pero hindi siya phenomena eh. Regular siya eh. We tend to think na ito ay mga special event sa buhay ng mananampalataya. Pero walang sinasabi ang Panginoon na hindi ka dadaan sa mga ganito. These are regular events sa buhay ng mananampalataya. And so, what better way to understand depression and discontentment and discouragement but to approach mismo yung salita ng Diyos? The one who understands all things, the one who understands the very heart of sinful man. And yung binabasa natin na mga awitin, linggo-linggo, habang nag-readings tayo, habang yung Psalm 100, yung binasa na Psalms, yung Psalm 23, all of these, itong buong aklat ng Psalms. At karamihan dito, actually, karamihan sa mga Psalms ay ina-address itong mga bagay na ito, itong pinagdadaanan natin. Mga kapatid at kaibigan, panalangin ko po na sa pag-aaral natin ngayon ay matulungan tayong makita kung sino ang Diyos. At kung sino tayo sa Kanyang harapan. At kung ano dapat natugon natin sa Kanya kapag tayo'y nabibigatan dahil sa ating mga pag-aalinlangan. Nawa palakasin niya rin tayo habang nagsasama-sama po tayo sa pananalangin at pagsamba bilang isang katawan. At sa ganitong paraan, bilang tugon sa Kanya, ay makapagsamba tayo ng maayos sa harapan ng Diyos habang nabubuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. So this evening, as we approach God's Word, ito yung question natin for tonight. What 4 things from God's Word do we need to consider to help the believer recover from discontentment and discouragement in the faith? What 4 things from God's Word do we need to consider to help the believer recover from discontentment and discouragement in the faith? Anong 4 na bagay mula sa salita ng Diyos ang dapat nating isaalang-alang upang matulungan ang ating kapwa mananampalataya sa pagbangon mula sa kawalan ng kasiyahan at panghihina sa pananampalataya? Which now leads us dito sa Psalm 73. Buksan natin ang ating mga Bible sa Psalm 73. Nahanap ko po dito yung pang-ipit kanina para may nakita ako pang-ipit. Anyways. Sandali lang. Kunin ko yung salamin ko. Okay. Malabo na rin yung mata. Okay. Itong Psalm 73 na ating pag-aaralan sa gabing ito ay isang awitin o tula.
Sa ancient Israel, ang aklat ng mga awit, itong buong aklat ay ginagamit po sa pagsamba sa Diyos. So ito ay more or less songbook or prayer book nila. This psalm, Psalm 73 is or was composed by Asaph or Asaph, isang mang-aawit siya, punong Levita, and director for music noong panahon ni Haring David. At binigyan po siya ng tungkulin na umawit ng pasasalamat sa Panginoon. Parehas po sila ni Haring David na magaling sa music. Magaling sila at mahusay sila sa pagsusulat ng mga tula. At napag-aralan natin na ang isa sa kanyang mga sinulat, pinag-aralan natin previously, Psalm 50. Ukol sa tamang pagsamba sa harapan ng Diyos. Natandaan po natin yan, na ang Diyos ay humahatol dahil siya ay dakilang hukom. And therefore, kung tayo ay humaharap sa Kanya, dapat na ihanda natin ang ating sarili sa Kanya. Yun yung ating pinag-aralan. Siya sumulat nun, yung Psalm 50. And this time, pag-aaralan natin muli ang isa sa kanyang mga muling sinulat, yung Psalm 73. At ayon sa subtitle sa ating Bible, ang nakasulat po ay God is my strength and portion forever. The end of the wicked contrasted with that of the righteous, a psalm of Asaph. Sa pamamagitan ng awitin, pinapahayag ni Asaph ang mga katanungan ukol sa pagkakaiba ng buhay ng matuwid at masasama sa lupa. Ang kanilang kapalaran at ang kanilang madilim na especially yung kanyang madilim na pinagdadaanan. Bagamat masaya yung Psalm 25 and 26, or rather yung verse 25 and 26, for the most part, itong Psalm 73 ay isang mahabang, imagine na lang natin, para siyang isang mahaba at madilim na lagusan. Na yung pinakadulo yung ating hinahabol-habol. So parang dumaan ka sa isang tunnel. Bilang outline, ganito ang ating pwedeng maging we have three major parts sa ating magiging outline. Verse 1, the believer's confession of faith. Similar siya sa statement of faith natin. So para sa kanya, ito yung first one, yung kanyang confession of faith. Yung pangalawa, verses 2 to 14, the concerns that greatly tempt the believer to fall away from the faith. The concerns that greatly tempt the believer to fall away from the faith. At yung pangatlo, verses 16 to 28, the four considerations to help the believer recover from discouragement in the faith. The four considerations to help the believer recover from discouragement in the faith. Punta tayo sa verse 1, the believer's confession of faith. Sabi niya dyan, surely God is good to Israel, to those who are pure in heart. So dito sa verse 1, pinapahayag ng manunulat ang kanyang pananampalataya at sinasabi niya kung kanino siya nagtitiwala. Sabi niya, tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel. God is good to Israel. Dahil sa pahayag niyang ito, masasabi natin na He is speaking from not only as baka isip natin kasi, baka dahil sinulat niya ito at siya ay isang musikero sa court ni Haring David, or isa siyang music leader sa worship team ng panahon ni Haring David, baka iniisip natin, sinulat lang niya yan. So baka theoretical lang siya, para siyang isang philosopher na nagsusulat lang. Hindi. The fact na sinabi niya, surely God is good to Israel. Sa Tagalog, tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel. The fact na sinabi niya yung qualifier na tunay na ang Diyos ay mabuti, ibig sabihin, He is speaking from experience. Hindi siya baguhan sa kabutihan ng Diyos. Nakita niya ang kabutihan ng Diyos. Napatunayan niya ang kabutihan ng Diyos. Naranasan niya ang kabutihan ng Diyos sa bayan ng Israel. At dahil naranasan niya ang bagay na ito, it also speaks of His maturity in the faith. Ayon kay John Gill, isang English Baptist and theologian noong 16th century, ang Diyos ay mabuti. Ibig sabihin, bagamat pinahihintulutan niyang umunlad ang mga masasama at ang kanyang sariling bayan ay lubhang nagtitiis, mabuti pa rin siya sa kanila.
Inaalalayan niya sila sa ilalim ng kanilang mga paghihirap at ginagawa ang lahat ng magkakalakip para sa kanilang ikabubuti. Binubuhos niya sa kanila ang biyaya habang nandito at pinagkakalooban sila ng kalwalhatian pagkatapos. So, Diyos ang pumipili at pinili niya ang sa Kanya at tinalaga niya na sa kanilang paghihirap ay magkakalakip-lakip ang lahat ng bagay para sa kanilang kabutihan. Kahit na sa tingin pa natin ay masama yun at dumadaan tayo sa masama dahil sa kasamaan ng ibang tao, sa mata ng Diyos, all things work together for good to those who love God and are called according to His purpose. Yan yung problema. Diba? Cut lang tayo ng cut eh. Hindi natin minimemorize yung buong ibig sabihin. Sa atin, alam lang natin all things work together for good. Dahil nakita natin na nasa cup yun ng isang basketballista o nandun yun sa sapatos niya. O nandito nakatato dun sa kanyang patilya. Pero hindi na natin binabasa yung buong ibig sabihin. Hindi nagtatapos yun sa all things don't work together for good. Para sa atin. Pero sa harapan ng Diyos, all things work together for good to those who love God. May qualifier. To those who love God and what? Are called according to His purpose. Dito sa second part naman ng confession of faith ni Asaph, kina-qualify naman niya or dinidefine niya rito kung sino ang Israel na tumanggap ng kabutihan ng Diyos. Sabi niya, to those who are pure in heart. And therefore, makikita natin na mayroong distinction. Hindi niya pinatutukuyan dito ang ethnic Israel or yung mga katutubong Israelita. Sabi niya, to those who are pure in heart. Ibig sabihin, hindi niya pinatutukuyan yung mga pinanganak na Israelita. Para sa writer, ang tunay na Israelita, ang tunay na bayan ng Diyos ay ang mga malilinis ang puso. Sabi sa New Testament, Romans 9:6b, sapagkat hindi ang lahat ng buhat sa Israel ay mga taga-Israel. Sa Bible, ang heart, mga kapatid at kaibigan, ay, sa panahon natin kasi ngayon, ang isip natin na heart ay seat of emotions. Kaya gaganyan-ganyan tayo. Pag masaya tayo at gusto natin sa isang tao, gaganyanin natin. Pero sa Bible, ang heart ay hindi seat of emotions. It is the seat of commitment. At kapag nangako ka at nagbigay ka ng pangako, tutuparin mo yun. And when you say na, I have put you into my heart, it means that I am committed to you. This is the seat of commitment. Kaya nga sabi sa Psalm 37, 4-5, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He will do it. Dito sa awit 73, hindi pakahulugan ng malilinis sa puso ay perfection. Baka yun yung pagkakaintindi ko natin. Hindi perfection ang pinatutukuyan dito. Kundi yung commitment, yung nakakommit sa Panginoon. Sila ang mga tapat sa Kanya o loyal sa Kanya. Dahil siya ang nagbago ng kanilang puso in the first place. Hindi ka pwedeng mag-commit sa Panginoon kung hindi niya muna binago ang puso mo. Ang tao ay likas na makasalanan. So, kailangan ng Diyos na baguhin ang puso mo para mag-commit ka sa Kanya. Therefore, ang tunay na Israel ay siyang binago at nakikita ang pagbabagong ito sa kanilang pananalita at sa kanilang buhay. Dahil sila ang loyal, sila ang nagmamahal at naninindigan sa kanilang Panginoon. Ito yung confession at testimony ni Asaph. Ngunit, may mga bagay na inamin din si Asaph na nagtukso sa kanya na lumayo sa pananampalataya. May mga bagay din na tumukso sa kanya na talikdan ng Diyos. At ano kaya yun? Verses 2-14.
We come now doon sa concerns that greatly tempt the believer to fall away from the faith. Yung mga alalakanin niya. Verse 2 muna. But as for me, my feet came close to stumbling. My steps had almost slipped. So sabi ni Asaph, halos madupilas daw siya. Hindi physical na pagkatulas o pagkadapa ito. Na parang isang bata na natapilok. Hindi siya ganun. Or tumakbo siya, dumaan siya sa isang matulas na sahig. Hindi physical na ganun. Kundi spiritual ang pinag-uusapan na pagkadulas dito. Dahil raw sa kanyang mga nakita at narinig, ito ang mga naging alalahanin niya na muntik na raw siya mawala sa pananampalataya. Marami tayong maririnig na ganyan ngayon. Yung mga musikero na tinatawag nila na deconstruction ng kanilang faith. Yun yung term na ginagamit nila. Pero pag biblical ang pag-uusapan, ang tawag po doon ay apostasy. Nahulog ka na sa kasalanan at nawala na yung pananampalataya. Pero kung matatandaan natin na pag-aralan natin kay Pastor E.J. Donarber, na isa sa mga questions niya, tunay nga ba na ang nasa Panginoon ay nawawala sa pananampalataya? And diniscuss niya doon kung bakit hindi. Dahil si Kristo ang humahawak sa atin. Ngayon titignan natin itong nangyari sa buhay ni Asaph. At titignan natin yung kanyang pinagdaanan at kung paano siya muling ibinangon ng Panginoon. So ano nga ba ang mga bagay na kanyang nakita na sumubok sa kanya? Verses 3 to 5. Sabi niya, "For I was envious of the arrogant, as I saw the prosperity of the wicked. For there are no pains in their death, and their body is fat. They are not in trouble as other men, nor are they plagued like mankind." Tandaan po natin na mananampalataya po ang manunulat. At inaamin niya na naiinggit siya. Sino dito hindi naiinggit? Taas na ng kamay. Hindi naiinggit. Ayaw magtaas ng kamay. Pero nakikita kayo ng Diyos. So, inamin niya na naiinggit siya. Bagamat hindi nawala ang pananalig niya, sinasabi niya muntikan na. Aminado siya na nasaktan siya sa kanyang mga nakita. Aminado rin siya na naiinggit siya. Aminado siya na naawa siya sa kanyang sarili. Aminado rin siya na nahulog siya sa kasalanan ng pananaghili o pag-iimbot. Ano ba yung kanyang nakita? Kung bakit siya ay nagkasala ng pag-iimbot. Sabi niya dyan, "I was envious of the arrogant as I saw the prosperity of the wicked." Ang problema sa mga kapatid at kaibigan sa pag-iimbot or yung enviousness or pagkainggit ay hinahangad po natin kasi ang buhay na hindi naman sa ating pinagkaloob ng Diyos. Walang pinangako po ang Diyos na kapag ikaw ay nakakilala kay Kristo, ikaw ay yayaman. Walang ganun. On the contrary, dahil nabubuhay tayo sa mundong ito, at dahil kay Kristo, ang promises pa nga ng Christianity is lalo kang mahihirapan. And whenever you look through the history of Christianity, puro paghihirap na lang ang makikita natin. Puro paghihirap ang naranasan ng ating mga fathers of the faith. Wala pinapangako na material prosperity. And so, when we look at this passage, at hindi naman pinangako yun ng Diyos, ano ngayon? Hinahangad natin ang bagay na hindi pinagpala para sa atin. At dito umiikot at paulit-ulit nating sinasabi sa sarili natin na
itong bagay na ito ay dapat para sa atin. Deserving ako sa mga pagpapalang yan. Or, pwede rin natin sabihin, pag nakita natin ng ating kapwa o kapitbahay, hindi ka lang deserving, kundi minsan, mas deserving pa ako kaysa sa kanya. Kinukumpara natin ang ating sarili sa kanya. Pero ang hindi natin nakikita, sa kasumpa-sumpang pag-iisip na ito, ay napipreoccupy tayo na kunin ang isang bagay o isang buhay habang tinatanggihan naman natin ang pinagkaloob sa atin ng Diyos. At sa inggit natin, ano ang ating pinapahiwatig? Ano ang ating sinasabi? Unfair ang Diyos. Di ba? Unfair. Hindi siya tuwid. And so, pinaparatangan natin ng Diyos ng isang kasinungalingan. Pinalalabas natin na wala siyang alam at mas may alam pa tayo kaysa sa Kanya. Si Asaph, hindi lamang napuno ng inggit, nagdamdam din siya sa nakita niya. Kung sino pa ang masasama, sila pa ang maginhawa ang buhay. Kung sino pa ang mga hambog, sila pa ang malulusog at malalakas ang mga katawan. Diba? There are no pains in their death, their body is fat. Hindi nila kailangang isipin kung ano ang kakainin mamayang gabi o bukas ng umaga o kung paano ang kanilang pamilya kapag sila'y namatay. Hindi nila iniisip kung paano rin sila mamamatay. Sa panahon natin at sa paningin ng mundo, sino itong mga taong ito? Sila ang mga beautiful people. Yung napapanood natin sa TV at nakikita natin sa social media. Sila yung mga nakikita natin na at pag nakatabi natin, magtataka tayo, ano bang kinakain nito at ganito kalaki yung buto nito? At bakit napakatikas nito? At bakit napaka-sexy nito? Bakit napakakinis ng balat niyan? Bakit parang hindi dumaan sa pagka-teenager yan? Bakit napakaganda ng buhok niyan parang hindi na-i-stress? Sila yung mga beautiful people. Sila yung iniidolo natin. Sila yung mga walang wrinkles. Walang kabagabagan sa kinabukasan at hindi sila nag-aalala. Ito lang ba ang mga bagay na nagpahirap kay Asaph? Meron pa. Verses 6 to 9. Sabi dyan, therefore pride is their necklace. The garment of violence covers them. Their eyes bulge from fatness. The imaginations of their heart run riot. They mock and wickedly speak of oppression. They speak from on high. They have set their mouth against the heavens, and their tongue parades through the earth. Nakita niya na kung gaano ka shining, shimmering, splendid. Dali ah. May nararamdaman ko. Okay. Nakita niya kung gaano ka shining, shimmering, splendid itong mga taong ito sa panlabas. Gano'n naman din sila nanlilimahid sa itim ng budhi at kalooban. Narinig niya ang kanilang mga pinagsasasabi. Number 1, tingnan natin anong pinagsasabi ng mga ito. Una-una, piniflex nila ang kanilang estado sa buhay na pawang kwintas. Diba? Sabi dyan, no? Therefore, pride is their necklace. The garment of violence covers them. Na, ano ba sinasabi nila dito? Na kesyo sila ang nagpayaman sa kanilang sarili. Na kesyo nagtyaga sila. Maririnig natin yung mga ganyang klaseng payo. Diba? Magtyaga ka lang. Diba? Magtyaga ka lang. Magtiis ka lang. Maging smart ka lang. Ang hindi nila sinasabi ay ang dami ng tao na kanilang inapi. Ang hindi nila sinasabi ay ang kanilang inapakan para makarating doon. Hindi nila sinasabi kung ano ang kanilang napakinabangan sa pamamagitan ng pang-aagaw, pagnanakaw at pang-aapi. Na siyang kanilang ginamit na parang pantakip o parang isang damit sa kanilang katawan. Yun ang hindi nila sinasabi.
ang hindi nila sinasabi yung kung ano yung kanilang sinamantala para makarating doon. Tapos sa verse 7, ito yung figure of speech. Their eye bulges from fatness. So sinasabi dito ni Asaph na lumobo na sila dahil sa kanilang kayabangan at feeling superior sa iba. Ano yun? Natural yun. Diba? Sa tao. Pag umangat ka sa buhay, kasama pati ang attitude. May attitude problem na rin. Isip nila kaya nilang gawin ang anumang bagay sa lupa nang hindi nananagon sa Diyos. At wala silang control din sa kanilang pananalita. Wala silang control sa kanilang mga imaginations. Feeling high and mighty sila. Walang makakapigil sa kanila. Sa iba, pwede ang salitang ito ay feeling cool or pa-cool. Isip nila ang lahat ng nakapaligid sa kanila ay pabebe lang. Ganito ang ating mga iniidolo ng mga beautiful people. Kung gaano kaganda sa labas, sinasabi ni Asaph, hindi yan. At dahil maganda naman ang kanilang panlabas, ano naman ang lumalabas sa kanilang mga bibig? Lahat ng kabulukan. Sa verse 8, ano sinasabi? They mock and wickedly speak of oppression. They speak from on high. Ang pinupunto dito ni Asaph ay dahil maganda ang estado nila sa buhay at matataas ang kanilang posisyon. Ang nagiging problema kasi, sino ba nagtataas sa kanila? Hindi ba yung mga nag-iidolo rin sa kanila? So, dahil matataas ang kanilang mga posisyon sa lipunan, ginagamit nila ngayon ang katarungan upang apihin ang iba. Pinabibigat nila ang buhay ng kanilang kapwa at nilalait nila ang mas mababa sa kanila. May hangin yan. Masarap naman. Ayos lang. At pang-apat, hindi lamang nila nilalait ang kanilang kapwa. Ito yung problema pa. Sa verse 9, sinasabi nila, they have set their mouth against the heavens, and their tongue parades through the earth. Nilalapastangan din nila ang pangalan ng Panginoon. Napakataas ng tingin nila sa sarili nila. Sasabihin nila kung anong gusto nilang sabihin kahit laban ito sa Diyos. And there is no such thing as holy or sacred sa kanila. Basta sila ang may kapangyarihan, okay lang na pagtawanan nila ang mga bagay na ukol sa Diyos. Okay lang na kahit na hindi na nila respetuhin yung mga bagay na yun. Ang daming mga ganyan. So, dinig na dinig, dahil dito, dinig na dinig ang kanilang tinig ng pagyayabang, hindi lamang sa lupa, pati rin sa langit. Sa Ilonggo, may dalawang salita na ginagamit. Ewan ko kung alam niyo po. Malamang alam niyo. Naririnig ko yung minsan pag nag-uusap yung mga kamag-anak namin. Isa sa mga terms na ginagamit nila ay tikalong. Pero meron pang isa pang mas malalim na tingin ko, yun yung magde-describe dito sa mga dinidescribe ni Asaph, yung bugalon. Yung mga kabataan, hindi na yan. Mamaya tanongin niyo yung mga mas matatanda. Alam nila yun. So, yung kahambugan ng mga ito, wala nang respeto sa mas nakakataas sa kanila, especially dito pagdating sa Diyos. Ganon yung description sa kanila ni Asaph. And pag inisip natin, so, ito yung kinaiinggitan niya. Nagyayabang sila hindi lamang sa lupa, pati rin sa langit. And in the New Testament, may sinabi ang Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad at sa madla na nakikinig sa kanya ukol sa pinagmumulan ng kasamaan ng tao. Sa Luke 6:45, ganito po ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good. And an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil.
Why? For of the abundance of the heart, his mouth speaketh. Ngayon, ano kaya yung kahihinatnan ng mga nakita at narinig ni Asaph na kapalaluan? Tingnan natin sa verses 10 to 14. Sabi dyan, therefore his people return to this place, and waters of abundance are drunk by them. Napakahirap ng verse na yan. Kahit mga scholars, hindi sila hirap din sila. Pero tingnan natin kung paano natin pag-aaralan ng namin. They say, how does God know, and is their knowledge with the Most High? Behold, these are the wicked, and always at ease they have increased in wealth. Surely in vain I have kept my heart pure, and washed my hands in innocence. For I have been stricken all day long, and chastened every morning. Ang verse 10, katulad ng nabanggit ko kanina, ito ay isa sa mga mahihirap na verses sa Old Testament. And sa original language, ganito po ang sinasabi. Thus, or therefore, his people turn back yonder, and waters of fullness, or full waters, are wrung from them, or for them. Pag tinignan mo ang mga scholars, kailangan alam mo mag-maneuver sa kanila. And isa sa mga scholars na pinag-aralan ko for this particular passage ay si John Calvin, isang reformer ng 16th century. At sabi niya, may mga tao raw sa kapulungan ng mga mananampalataya. This still pertains doon sa general na mga tao na pinatutukuyan niya. And itong mga taong ito, sabi niya, may mga tao raw sa kapulungan ng mga mananampalataya. Nahalo itong mga taong ito doon sa kapulungan. And nagpupunta sila. Wala siya pinagkaiba sa panahon natin. Nagpupunta itong mga taong ito sa mga churches, sa mga pagpupulong, nag-a-attend sila, kumakanta. Yung iba pa nga, may tungkulin pa nga o nasa leadership. Ngunit anong problema nila, sabi ni Asaph o ni Asaph? Madali po silang matangay. Ewan ko ba? Bakit naging leader yung ganyan? Actually, one time, nung nasa seminar ko, bigla akong natandaan, pinag-aaralan namin ng New Testament at yung mga churches, yung Book of Romans, pinag-aaralan namin yung mga epistles, Book of Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, and so on. So pinag-aaralan namin yun. At tinanong ko sa professor ko, ang laki ng problema ng mga churches na ito. Ilang letters ang sinulat ni Pablo sa mga churches. At ang problema nila ay false teaching. And itong false teaching na ito ay hindi mula sa labas, kundi nagmula sa loob ng church. So, bakit nila ginawang leader itong mga false teachers na ito? Sagot ng teacher ko, hindi ko rin alam. Pero yan yung problema. At ganyan din ang problema natin sa panahon natin ngayon. Ginagawang leader ang hindi naman dapat na maging leader. So, porket malakas lang siguro sa church, porket kaibigan yung mga nasa church, or porket malaki magbigay, ginagawang leader agad. Pero sabi rin ng mga professors at saka mga pastors of old, kapag naglagay ka ng leadership na hindi naman dapat na nasa leadership, parang pinupukol mo yung ulo mo. Pinupukol mo ng bato yung sarili mong ulo. At dito, sinasabi dito ni Asaph, madali silang natangay ng kanilang mga nakita at narinig na kapalaluan mula sa mga beautiful people of the world dahil hindi naman sila nagsisikap na manatili sa tamang landas. Oo, leadership sila, pero hindi sila nagsisikap na manatili sa tamang landas. Ang tingin nila sa mga pighati at paghihirap sa buhay mananampalataya ay walang saysay. Bakit? Yung second part ng verse 10, and waters of abundance are wrung from them or drunk by them sa English version. Pero kasi pag tinignan yung original, in relation doon sa previous verses, pinalalabas dito ng writer na si Asaph, nalulungkot itong mga taong ito sa kalagayan nila, and especially sa kalagayan ng mga Kristiyano. Hindi dahil hirap sila sa pananampalataya. Hindi. Nagtatangis sila dahil they are missing out on all the fun. Nami-miss out sila sa mga happening ng kanilang mga kaibigan na hindi nakakakilala sa Diyos.
Nami-miss out sila sa lahat ng uri ng panlalait na kesyo nagbibiro lang. Di ba maraming ganyan? Biro lang. Quits tayo, peace tayo, biro lang yun. Huwag ka maaasar. Pero panlalait yun. O kung hindi panlalait, pang-aapi sa kapwa. At nami-miss out sila sa pagwawalwal at iba't ibang uri ng pananamantala. Meron akong nakitang isang video sa Facebook recently, isang batang babae. Takang-taka ako. Ang caption niya, first time na magwalwal. And so, goal niya yun. Ano ba tinuturo sa mga kabataan ngayon? Bakit naging goal yung pagwawalwal? At makikita mo, unang-una makita mo, nakikipag-inuman siya sa kaibigan niya. At susunod na makita mo doon, nakahiga na siya sa tabi ng swimming pool. At nandito sa tabi niya yung cooler na punong-puno ng mga bote ng beer. Ano ba yun? Nami-miss out sa pagwawalwal at iba't ibang uri ng pananamantala. So ngayon, kung ganito ang kanilang attitude at ganito ang outlook nila sa buhay, bagaman sinasabi nila na sila ay Christian daw or believer daw sila, nalulungkot sila. Na nagtitiis sila sa pananampalataya. Nagtatangis sila. Dahil hindi nila magawa ang likas sa kanila. So ang tanong, masasabi ba natin na ito ang mga binago ng Diyos? Siya ba ang binigyan ng panibagong puso kung ganito mag-isip ang taong ito? Pag-iisip pa lang pinag-uusapan natin. Hindi pa natin pinag-uusapan yung kung ano ang lalabas sa kanyang puso. Verse 11, ganito ang kanyang sinasabi. They say, how does God know? And is there knowledge with the Most High? So, hindi lang sila nalulungkot dahil hindi sila nakakasama sa mga gimmick. Hindi lang sila nalulungkot dahil hindi nila magaya yung ginagawa ng kanilang idolo. Ang sinasabi nila, does God know? And is there knowledge with the Most High? Umabot sila sa punto na tinatanggihan nila na may Diyos. Mga kapatid at kaibigan, ang tawag po dyan ay atheism. Ganito yan. Hindi naman biglang nangyayari lang yun. Proseso po yun. Kung pinagpala ka ng Diyos sa material na bagay, at ang naging tugon mo ay hindi mo kinikilala na ikaw ay isang tagapamahala lang ng kayamanan, uulitin ko po. Kung pinagpala ka ng Diyos sa material na bagay, at ang naging tugon mo ay hindi mo kinikilala na ikaw ay isang tagapamahala ng mga kayamanan, kundi nakamit mo yan sa sarili mong kakayahan, sa sarili mong kapangyarihan, at sarili mong kahusayan, at ginagamit mo yan para makapagpatuloy ka sa ganyang direksyon ng pamumuhay, eventually magiging atheist ka. Ayan, disiplinado ka tuloy. Okay lang yan. Eventually, magiging atheist ka. Ibig sabihin ng atheist, hindi ka naniniwala na may Diyos. Walang Diyos. Sabi nga ni Charles Spurgeon, the Prince of Preachers, sinabi niya sa kanyang church, matanong ko nga kayo, ilan ba ang mga atheist o hindi naniniwala na may Diyos sa bahay na ito ngayon? Marahil walang sino man sa inyo ang tatanggapin ang bansag. Yung bansag na ito. Ganun pa man kung mamumuhay kayo mula Lunes ng umaga hanggang Sabado ng gabi sa pamamaraan na kung paano kayo mamuhay na parang walang Diyos.
kayo ay practical na mga atheist. O atheista na sa inyong mga kilos at gawa. Sasabihin mo na naniniwala ka na may Diyos at totoo ang Panginoong Kristo. Sinasabi mo. Ngunit kapag sinuri kung paano ka mag-isip, kung paano ka magpasya, at kung ano ang impact nito sa iyong pamumuhay, halatang halata na hindi ka naniniwala. Puro salita lang. Yun ang practical atheist. Kaya yung sinasabi nila minsan na, ay, Christian din yan. Minsan natitempt ako mahilig tayo sa mga ganun no? Gusto natin padaliin. Ay, Christian din yan. Parang gusto kong ungkatin yung pamumuhay at yung kung paano siya mag-isip, gusto kong kausapin, tingnan ko kung paano magpasya. Yung thinking process niya, gusto ko minsan pero syempre, pinipigilan ko lang yung sarili ko. Ganun sila. Puro salita lang. Ang practical atheist ay puro salita lang tungkol sa pananampalataya. Ay, Christian din ako. Pero pag tinignan mo yung Monday to Saturday na pamumuhay niya at kung paano niya ayusin yung kanyang affairs, kung paano siya magdesisyon, makikita mo na wala ang Diyos doon. At kapag nakita mo na wala ang Diyos doon, practical atheist yan. At doon na rin papunta yun sa pagiging actual na atheist. Pagdating sa iyong mga kasalanan, ganito siguro ang peg rin at peg ng iba sa atin. Alam ba ng Diyos? Paano niya nalaman na ang ginagawa ko? Ito yung mga obvious na wala ng konsyensya, basag na basag na. Sa ginagawa niya, sa mga kasalanan niya, ang tanong pa niya, alam ba ng Diyos? Paano niya nalaman ang ginagawa ko? Kung hindi niya kalooban, ganito pa, mga ngatwiran pa yan. Marami sa mga atheist philosophers Ganito pa ang tatanungin. Kung hindi niya kalooban, di sana pinigilan na niya ako. Hindi niya ako pinigilan. Therefore, kalooban niya yung kasamaan na ginawa ko. At sino magsasabi na masama yun? Katotohanan ko yun. Diba? Usong-uso yan ngayon My truth is not your truth, and therefore I cannot judge you. And if I cannot judge you, you cannot also judge me. Ang ibig lang nila sabihin, huwag mo akong pakilaman. Pero madali namang sirain yun Is that true? O false na agad? Ano ang conclusion nito? Verse 12. Sabi ni Asaph, behold, these are the wicked and always at ease. They have increased in wealth. Dito nahirapan ang kalooban ni Asaph. Dito siya muntikan ng mahulog. Dahil nakita niyang laging maginhawa at matiwasay ang kanilang pamumuhay. Dahil nakita niyang marahas sila at ginagamit ang God-given wealth para apihin ang kanilang kapwa. At sa kabilang nito, lalo pa silang pinauunlad ng Diyos. Bakit ganon? Bakit ganon? Kaya sinabi ni Asaph sa kanyang sarili, verses 13 to 14, surely in vain, pwede nyo i-underline yan, dahil may emphasis siya doon, I have kept my heart pure and washed my hands in innocence, for I have been stricken all day long and chastened every morning. Anong pinupunto niya rito? Sinasabi niya, bakit ang mga tapat ang inuusig at nahihirapan? Bakit sila yung nabibigatan dito sa mga bagay-bagay sa lupa? At bakit ang mga masasama ang pinagpapala? Bakit ganon? Araw-gabi pinahihirapan daw siya ng Diyos sa palaisipang ito. Kaya naisip niya na useless na mamuhay ng malinis, na mamuhay ng dalisay sa harapan ng Diyos. Useless na mamuhay ng may kabanalan. Walang kabuluhan ng pagtitiis sa pananampalataya. Yun yung sinasabi niya sa verses 13 and 14. Punta tayo sa next set of verses. Dito po sa verses 15 onwards, makikita po natin
yung 4 considerations niya from God's Word to help the believer recover from discontentment. Ito na. Dito na tayo sa theme natin. So, pagkatapos i-establish ni Asaph yung bumagabag sa kanya, ngayon tingnan natin. Ano ang considerations na ito? Ano yung mga ating dapat na isaalang-alang? Verses 15 to 17, sabi niya, "If I had said, I will speak thus, behold, I would have betrayed the generation of your children. When I pondered to understand this, it was troublesome in my sight, until I came into the sanctuary of God, then I perceived their end." So sa gulo ng kanyang pag-iisip, sinasabi dito ni Asaph na mas pinili niyang manahimik. Hindi siya, na-tempt din siya na magsalita. Sabi nga niya sa verse 15, "Behold, I would have destroyed the generation of your children." Iniisip niya na hindi makakatulong. Sabi niya sa verse 15, "I will speak thus." If I had said, I will speak thus, katulad ng mga iniidolo niya. So, behold, I would have betrayed the generation of your children. So, dito, sinasabi niya na gusto sana niyang magsalita, gusto sana niyang ipahayag ang lahat ng kanyang pagdududa at gayahin yung lingwahe ng kanyang mga iniidolo. Yung mga taong ayaw sa Diyos, na walang pagpipigil. Pero naisip niya rin, it would do more harm than good. At nahirapan man siya sa pagsasaliksik sa kanyang kalooban, starting verse 17, pinapahayag niya kung ano ang nakatulong sa kanyang spiritual recovery. Ito na. Sabi niya, verse 17, "Until I came into the sanctuary of God, then I perceived their end." Wow. Yan, sa kung ako susulat siguro ng tula, pwede kang magtapos na dito sa verse 17. Pero God is gracious and pinapakita pa niya that there is more. So dito, hirap man si Asaph na unawain ang mga bagay-bagay, nagpunta pa rin siya sa tabernakulo ng Diyos. Nung panahon nila, pag sinabing tabernakulo, ito yung malaking tolda na pinagawa ni Moises. Nung time na ito, ni na Haring David, wala pa yung templo. Yung unang templo, wala pa yun. Kasi yung unang templo, ginawa ni, sino nagpagawa ng unang templo? Si Haring Solomon. So dito, tolda pa lang. So meron silang tolda at dun sila nagtitipon-tipon, doon nag-aalay ng mga hayop. At dun sila sumasamba sa Panginoon. Ngayon, ang ginawa ni Asaph, sabi niya, "I came into the sanctuary, until I came into the sanctuary of God." So ano ginawa niya? Nagpunta pa rin siya sa tabernakulo kahit hirap na hirap siya sa kanyang iniisip. Kahit nagdadamdam siya. At ano nangyari sa kanya? Doon niya narinig ang salita ng Diyos. Hindi lang yun. Doon sa tabernakulo, doon sa santuario ng Diyos, doon, kasama niya ang mga kapatiran. Doon din siya nagsimula na magkaroon ng spiritual recovery. Doon nagsimula yung pagre-refocus niya sa kanyang buhay. At doon siya nagkaroon ng kaliwanagan. Sa aklat ng Hebrews, may sinasabi po sa New Testament na ini-echo din ang prinsipyong ito. Sabi sa Hebrews 10:23-25, "Let us hold fast the confession of our hope without wavering. Why? For he who promised is faithful. And let us consider how to stimulate one another to love and good deeds, not forsaking our own assembling together. As is the habit of some," kasi may nangyari na nga, na merong iba na nahulog na sa kasalanan at sa kanilang nawala na sa pananampalataya. But rather, sabi ng writer ng Hebrews, what do you do when you assemble together? Encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. There is something sa gathering, there is something God ordained and God blessed sa gathering of God's people. Kaya nga, pag ako tinanong niyo po, may benefit ang online worship. Pero sa harapan ng Diyos, and when we talk about biblical worship, everything is a physical gathering. Tinalaga ng Diyos na ang mga physical gatherings ay hindi lamang gatherings ng pagsamba, kundi ito ay pamamaraan din ng Diyos na palakasin ang loob ng bawat isa. And therefore, kapag wala ang isa, hahanapin mo yung kapatid mo. Katulad ngayon, meron tayong mga kapatid na wala dito. Hinahanap-hanap ng kalooban.
Ako, aaminin ko, hinahanap-hanap ng kalooban ko. At kapag wala kayo, hinahanap-hanap kayo ng kalooban ko. Tatanungin niyo ako, so pag wala ako, naghihina rin kayo? Yes! Yes! Nagtataka ako kung bakit wala tayo. Pero siguro, yung iba sa atin, ang isip natin siguro wala lang. Pero may makikita natin, even in the Old Testament, God has ordained that physical gatherings, especially in the temple, in the sanctuary, in the place of worship, dito tayo huhugot ng lakas. Pero ang iba sa atin, sabi ko nga kanina sa introduction, ang ginagawa natin, nag-i-improvise lang tayo sa buhay natin. Akala natin makakatulong yun. Pero hanggang doon na lang yun. Hanggang doon lang yun. Hindi, it will not cure spiritual illness. It cannot. It cannot. At dito, pasalamat tayo sa Panginoon dahil sa pinagdaanan ni Asaph, nakikita natin ngayon kung ano yung solusyon na binibigay ng salita ng Panginoon. Doon siya nagkaroon ng kaliwanagan. Sa pagpupulong ng mga mananampalataya, sa pagpupulong ng mga kapatiran. And therefore, ano ang sinasabi dito ni Asaph? What is the first consideration? Verse 17, come before the Lord. Come before the Lord. Verses 18 to 20, punta natin yung second consideration. Sabi niya, surely you set them in slippery places. You cast them down to destruction. How they are destroyed in a moment. They are utterly swept away by sudden terrors. Like a dream when one awakes, O Lord, when aroused, you will despise their form. Ang pinatutukuyan ni Asaph dito yung mga iniidolo nilang mga beautiful people na napakasama. Marangya, maginhawa at matiwasay man ang buhay ng mga masasama. Hindi ganito ang kanilang magiging kapalaran sa walang hanggan. Sinasabi ng salita ng Diyos, dito lang sila ganyan. Dito lang yan sa lupa. Ngunit pag hinusgahan na ng Diyos ang lahat ng bagay, wala pong makakatayo sa kanyang harapan. Wala. Ni isa. Magiging mabilis ang hatol, sabi nga dyan ni Asa. At dahil pinili nila na maging kaaway ng Diyos, whether they like it or not sa araw na yun, sinasabi both in Old and New Testament, sa Isaiah 45:23 at saka Romans 14:11, every knee shall bow to me and every tongue shall give praise to God. Kaya ikaw ay kaaway ng Diyos, kaya ikaw ay mananampalataya, lahat yan ay magsisiluhod sa harapan ng Diyos. At kahit ikaw ay kaaway, kailangan mong i-confess sa harapan ng Diyos na pinupuri mo siya, kahit ayaw mo pa. Kahit ayaw mo pa. Ikaw ay nilalang ng at siya ay Diyos. Matatandaan po natin ang pinag-aaralan natin ng Genesis na ang tao po ay nilalang sa larawan at wangis ng Diyos. Nung nilikha o nilalang niya ang tao, nandun sa sinasabi doon na hiningahan ng Diyos ang tao at siya ay naging isang living being. Scholars tell us na yung paghinga ng Diyos sa tao at pagbigay sa kanya ng kanyang larawan at wangis ay hindi mula sa malayo. Pag hiningahan mo ang isang tao, hindi ka hihinga ng mula sa malayo, kundi sa malapitan. Ibig sabihin, nais ng Diyos, at ilang beses ko rin ito sinabi sa atin na itong principle na ito, ang Diyos natin ay nais maging malapit sa tao. Kaya nga nilagay niya ang kanyang dwelling place, ang meeting place nila ng tao, sa lupa, sa hardin. Pero dito, pag hinatulan niya ang mga tao na ayaw sa kanya, ano sabi ni Asa? Like a dream when one awakes, O Lord, when aroused, you will despise their form. You will despise their form. Nilalang sila sa larawan at wangis ng Diyos. Ngunit sa araw na yun, hahamakin niya ang kanilang larawan. Kalunos-lunos ang kalagayan ng tao sa araw na yun. And so, second consideration, verses 18 to 20, destruction awaits the ungodly.
Dito lang yan, ginagawa nila lang yan ha. Binibigyan lang sila ng panahon ng Panginoon na magsisi. Pero destruction awaits the ungodly. Number 3, verses 21 to 24. When my heart was embittered and I was pierced within, then I was senseless and ignorant. I was like a beast before you. Nevertheless, I am continually with you. You have taken hold of my right hand. With your counsel you will guide me, and afterward receive me to glory. Ngayon nagbabalik tanaw si Asaph. Noong kasalukuyan siya kasing nagugulumihanan at labo-labo yung kanyang pag-iisip, ganito yung description niya sa kanyang sarili. Sinasabi niya, di ko, sa Tagalog ha, sa verse 22, di ko maunawa para, excuse me ha, baka hindi tayo sanay, pero ito yung sinasabi sa Tagalog, di ko maunawa para akong tanga. Sa iyong harapay, hayop ang kapara. So ang tingin niya sa sarili niya, para siyang isang hayop, mangmang, hindi nag-iisip, bagamat pinagkalooban ng talino ng Diyos, nilalang sa larawan at wangis ng Diyos, nilalang ka na nga sa larawan at wangis ng Diyos, nagdududa ka pa na may Diyos? Binigyan ka ng talino, nagdududa ka pa na may Diyos? So ginagamit mo ngayon yung talino mo, laban sa Diyos. Kamangmangan. Hayop talaga. Tapos iniisip mo na hayop ka rin, ituturo mo sa mga kabataan, ang tao ay hayop. Teacher, hindi eh. Sinasabi ng Diyos, hindi. Pero, tinuturo natin. At sinasabi ni Asaph dito, tingin ko sa sarili ko para akong hayop. At hiyang-hiya ako sa sarili ko. Na ganito ang sinapit ko sa pagdududa ko. Ganun pa man, sabi niya, napakabuti ng Diyos. Sa lahat ng kanyang pagdududa at pagnanasa, pinabayaan po ba siya ng Panginoon? Ano sabi niya? Verse 23, nevertheless, I am continually with you. You have taken hold of my right hand. Hindi siya pinakawalan ng Diyos. Lagi siyang inaalala. Laging binabantayan. Laging iniingatan. Bakit ganun? At ano ba ang kalooban ng Diyos sa kanyang bayan? Sa mga tinawag niya, kaya ayaw niya silang pakawalan. Verse 24, with your counsel, you will guide me, and afterward, receive me to glory. Ibig sabihin, lahat ng nangyayari sa buhay natin, why is it that all things work together for good to those who love God and are called according to His purpose? Because ang kalooban ng Diyos is to receive us into His glory. Ano mang kasamaan ang mangyari sa atin, all of these things work together for our good. And so, what is the third consideration? Verses 21 to 24, glory awaits the godly. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang mga binago niya. With your counsel, you will guide me, and afterward receive me to glory. Punta tayo sa verses 25 to 28. Dito naman sa verses 25 to 28, ito yung fourth consideration. God continues to pour blessings upon His people from the abundance of His grace. At yun yung nagsusustain sa atin sa present time. God continues to pour blessings upon His people from the abundance of His grace. Sabi dyan ni Asaph, whom have I in heaven but you? And besides you, I desire nothing on earth. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. For, behold, those who are far from you will perish. You have destroyed all those who are unfaithful to you. But as for me, the nearness of my God is my good. I have made the Lord God my refuge, that I may tell of all your works. So dahil sa mga realizations na to, napasambit na lang ng papuri si Asaph. Mula sa kalugmukan ng kanyang pag-iipot at self-pity at discouragement, sa kanyang mga nakita at narinig, ang ginawa sa kanya ng Panginoon, imbis na ilublog pa siya, inahon siya ng Panginoon. Sabi niya,
Who am I in heaven but you? And besides you, I desire nothing on earth. My flesh and my heart may fail. Naamin niya yun. And all throughout the Bible, our flesh and our heart will fail us. Kaya nga sinabi ko, kahit na anong improvisations gawin natin sa buhay natin, may hangganan lang yun. And they will fail us. But, sabi niya, but, hindi magtatapos doon ang kwento. May binigay na lunas ang Diyos. Siya yun. God is the strength of my heart. At sabi niya, and my portion forever. Ano ibig sabihin ng portion? Yung pag sinabi ng mga Hebrews o ng Israelites na my portion forever, ibig sabihin, tanging ikaw lang. Pag sinabing portion, ito yung portion ng pagkain. Pero dito kasi, pag sinabing God is my portion forever, yung tinanggap mo sa Diyos, siya yun. Binigay niya ang kanyang sarili, yun at yun lang. Yun at yun lang. Wala nang iba. At siya lang ay sapat na para sa iyo hanggang sa walang hanggan. At dahil sa kabutihan ng Diyos, na-realize ni Asaph na Diyos at Diyos lang ang kanyang tanging kailangan. Diyos lang ang may biyaya. Diyos lang ang malakas. Mga kapatid, kaibigan, hindi po ba tayo nagtataka kung bakit napakahaba ng pasensya ng Diyos sa kanyang bayan? May mga theologian na ganito ang definition ng grace. Siguro narinig na rin natin to. Ang grace daw ay God's redemption at Christ's expense. God's redemption at Christ's expense. Grace, G-R-A-C-E. God's redemption at Christ's expense. Lahat ng requirements ng kaligtasan para mabayaran ng ating kasalanan. Si Jesucristo po ang nagbayad. And so, lahat ng requirements para maituring tayong matuwid, lahat ng requirements para mabigyan tayo ng panibagong puso, lahat ng requirements para mapatawad tayo, lahat yan ay dahil si Kristo po ang nagbayad. At yan din ang dahilan kung bakit natatamasa natin ang lahat ng pagpapala ng Ama para sa kanyang bayan. Ngayon, kaya manlupaypay man tayo, manghina man tayo, walang dahilan para pabayaan tayo ng Diyos. Walang dahilan ng Diyos para pabayaan tayo ng mapahama. Nasatisfied na ang katarungan ng Diyos. Ganyan tayo kamahal ng Diyos kay Kristo Jesus. And so, naiintindihan na po natin at naiintindihan din dito sa sinulat ni Asaph na malilipol nga ang mga malayo sa Diyos. Dito sa last few verses, may sinabi si Asaph na those who are faithful from you will be unfaithful to you will be destroyed. Yung salitang unfaithful doon ay sa original language, ibig sabihin spiritual adultery. Kaya tinawag na spiritual adultery, sinasabi mo kasi na ikaw ay sa Diyos, pero sa pang-araw-araw na buhay mo, iba ang sinasamba mo. Hindi naman siya. Kakaiba yung, sa araw lang ng linggo, oo. So pag kasama mo yung mga kapulungan, yung mga kapatid mo, paano mo naging kapatid yun? Sila, maayos ang pamumuhay nila, Lunes hanggang Sabado, araw ng linggo, nandyan sila. Pero ikaw, Lunes hanggang Sabado, iba ang takbo ng isip mo. Paano mo sinabi na kapatid mo sila? Paano mo rin nasabi na ikaw ay sa kanya? So, ganun, yun yung point dito. Iba yung sinasamba mo mula Lunes hanggang Sabado. Yun yung spiritual adultery. Iba ang sinasamba mo. And so, dito sinasabi ni Asaph, nahihirapan man siya sa kanyang buhay, tanggap niya na mabuti ang Diyos. Tanggap niya rin na nakakabuti sa kanya ang lumapit at manumbalik sa Diyos. And at last, si Asaph ay naging panatag. At ayon sa kanya, ito nga rin ang dahilan kung bakit nais niyang ipahayag ang mga gawa ng Diyos sa mga tao. Nawa, ganito rin tayo tumugon sa mga oras ng ating pagdududa.
at panghihina sa pananampalataya. Parangalan natin ng Diyos. Parangalan natin siya. Sapagkat my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Mga kapatid, isa-puso natin ang mga bagay na ito at iukol po natin ang ating sarili sa Panginoon.